Isang magandang araw sa inyong lahat. At muli lang naman, isang video na gusto kong reaksyonan sa araw na ito ang gusto kong ibahagi sa inyo. Interesting kaya ang title ng vlogger na ito sa kanyang video. Ito, langis ng Pilipinas, hinihigop na ng China. Resulta ng Gentleman's Agreement. Pero pag sinabing Gentleman's Agreement, Duterte na naman ito. Ito yung kanyang pamagat dito. Terrible talagang buhay ito. At bago tayo tuluyang pumalaot, siyempre, huwag mo makalimutan i-subscribe. At i-like na rin ang himpilang ito, Batang Tambay. At yung munting kalimbang, siyempre, parati namang nandyan yan. Dututin mo na rin. Para kung sakali may mga bago akong upload, sigurado lagi mo na itong makapanood. Okay, dito nga tayo. Ito ang gusto kong reaksyonan dito. Pero bago siya dito nagsimula, kainaman ang kanyang, dito sa Quezon, kainaman ang tawag. Kainaman ang kanyang disclaimer dito. Pero yung pala puro disclaimer naman siya dito. Nang ibig sabihin, hindi naman ito talaga confirm. Kaya gano'n na lang ang kanyang paghingi rito ng paumanhin. Pero tingnan niyo yung title niya. Langis ng Pilipinas, hinihigop na ng China. Resulta ng Gentleman's Agreement. May question mark naman siya. Totoo ba ito? Kainaman. Inuulit ko. Sa Quezon, yung kainaman ni talagang ibig sabihin ni labis, sobra. Pakinggan niyo yung kanyang disclaimer dito. Okay naman yung kanyang mga pasok. Ayan o. Ko dito mga kapatid, ay base lamang ito sa aking pansariling pananaliksik, no? At hindi po ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto or sa kahit sinong individual dyan. Humihingi siya ng paumanhin dito. Pero itong title niya rito, hindi niya ito inihingi ng paumanhin. Hinihigop na ng China yung langis ng Pilipinas at resulta daw ito ng Gentleman's Agreement. Sobrang malisyoso yung ginagawa niya. Pero panay ang hingi niya rito ng paumanhin na hindi naman daw ito kumpirmado. Talaga may kaipalan din pagka ganito ng isang tao. Meron na naman siya rito gustong patamaan, hindi lang yung basta natuklasan niya. At gaano ba ito katotoo ang mga kanyang tinatalakay na ito at binibigyan din sa kanyang channel? Tuloy natin. Hindi ko po kiniklaim ito na ito po ay 100% tama. No, pero of course guys, no, bibigyan ko naman kayo ng patas, no, na explanation, no, ulit-ulit niya. Hindi naman daw ito ibig sabihin ni totoo 100%. Pero yung kanyang title, halos 100% po na dito, 120% na talagang punong-puno ng malisya. Biro mong title pa lang niya. Hinihigop na ng China yung langis ng Pilipinas dahil dun sa Gentleman's Agreement. Itong mabigat dito sa taong ito, panay ang hingi niya ng paumanhin dun sa kanyang inilabas na yun, na hindi siya sigurado. Ay nabase lang sa kanyang sariling pagsasaliksik. Pero yung mga idinugtong niya, pagbibigay kulay nung kanyang resulta ng pagsasaliksik na yun, yun ang katotohanan dito na 120% na talagang punong-puno ng malisya. Kasi pag tinawag mo Gentleman's Agreement, Duterte na naman ito, ang pinupunter niya na rito. Sinisisi niya na siguro kabilang ito sa, ngayon ko lang ito napanood ko yung vlogger na ito. Siguro kabilang ito sa mga tinatawag na tambilawan. Tambi at saka yung dilawan na vloggers. Katulad ganit ng kanyang titulo, ganun din yung ginawa niyang pagtalakay kahit alam niya hindi naman ito confirm. Ini-emphasize niya talaga na yung bahaging yun, kung totoo man na merong ganitong mga paghuhukay na ng langis o meron ng ginagawa nga aktibidad para makuha ang langis diyan sa Philippines na may claim din nga tayo. Binibigyan din sa atin yun, sa Pilipinas yung langis na yun. Pero ito ang kanyang pagpapatuloy pa rito. Claim nga dito mga kapatid, South China Sea. Itong South China Sea na tinatawag mga kapatid, kung dito yan sa atin sa Pilipinas, yan po yung tinatawag natin na West Philippine Sea. Di ba? Kung nasusundan nyo ako mga kapatid, maaaring tama yung ating analyzation dito. Na yung gas na yun na nadiscover nila, pagmamayari po yun ng bansang Pilipinas. Sa probinsya ng Hainan, nasakop ng China, sa bahaging south nito, yung timog na bahagi ng Hainan, doon na discover yung langis na ito ayon sa kanya.
na nasa 50 billion cubic meter. Ang dami ng langis na ito. At sinasabi nga niya, binibigyan din niya rito, bagamat ito nga ay kanya lamang na sariling pagsasaliksik. Binibigyan din niya na talagang sa Pilipinas yun. Marami siya ditong ginagawa kaya na may pinapakita siyang mapa rito. Na hindi ko na maipakita sa inyo dahil maliit lang tong cellphone ko. Marami siyang pinapakita na nasasakupan ng West Philippines Sea. Isa sarili ko rin namang pagkaalam, yung kanyang tinutukoy na yun, pagpalagay ng totoo, napakalayo naman. Hindi naman porke pag sinabi mong South China Sea o yung Philippines Sea, isakop na natin, kaya nga may tinatawag mga boundaries yan. Hanggang 200 nautical miles lang tayo. O, yung siyempre natitirang bahagi ng kalawakan, hindi natin yun, hindi nasakop yun. Ang mga sinasabi nito, may mga mapa siyang pinakita sa gawing south nga naman ng probinsya ng Hainan. Doon yung na-discovering langis na ngayon hinihigop na nga o na sinasagawa na nga itong paghukay nila ng langis doon. Gamit na nga yung mga makabago nila o malalakas na mga teknolohiya, mga modern technology nila. Malayo naman dun sa ating kiniklaim ay sa kanyang paglilinaw dito dahil may mapa siyang pinapakita dito tas may mga arrow siyang mga nilalaro at pinapaikot-ikot. Sinasabi ko na masyadong ambisyoso tong kanyang ambisyoso na malisyoso pa itong vlog ng taong ito, ng vlogger na ito. Bakit natin di masasabing malisyoso? Unang-una, hindi naman niya sigurado, hindi naman niya confirm, inupakan na niya kaagad na ito ay resulta ng gentleman agreements. Di alam na natin si Duterte at saka si President Xi Jinping ang sangkot dito. Na umano may mga secret bill nga na pinag-uusapan. At bakit naman natin sinasabi na ambisyoso? Ay ayon na rin sa kanyang pagmamapping. Pinapakita nga niya rito. Napakalayo. Kaya ambisyoso ito. Scarborough Shoal, ang lapit sa atin. 125 miles lang ang layo sa baybayin ng Zambales. Hindi natin makuha. Ito pang sinasabi nito na South China Sea nga. Pero napakalayo naman ayon sa kanya ring mga pagpapaliwanag dito. Napakalayo ng tinutukoy niya. South China Sea ang tawag dahil sakop yun. Malawak yan. Kaya nga South China Sea abot hanggang atin. At ngayon, kung narito naman nga tayo sa Pilipinas, West Philippines ang tawag natin, kanlurang bahagi natin yan. Sa kanila, timog bahagi ng China yan. Kaya South China Sea ang tawag nila. Ito sinasabi ko na masyado namang maghatid ng mga espekulasyon ng ganitong tao. Para hindi naman basta lamang ang kinukundina ko rito kung tama o mali, may katotohanan yung kanya mga inilalantad na ito, inipapublish na sa kanyang mga pagbablog. O pinaparating sa mga manonood niya. At ang aking kinukundina rito at tinututulan, itong masyadong mga kanyang pagdidiin dito na mukhang hindi naman karapat dapat. Gusto lamang talaga niyang bigyan ng kulay, ng bahid, yung kanyang pagbablog para meron na naman taong isisihin at idiin dito. Yun ang kinukundina ko rito sa kanyang pagbablog na ito. At ngayon nga, binibigyan din pa niya na pakinggan niyo pa ito. Kaya nga sinabi dito sa YouTube mga babayan, no? Sa kanilang YouTube channel, South China Sea. Yung South China Sea mga kapatid, kung dito naman natin titignan sa ating mapa, no? Ito po yung tinatawag nating West Philippine Sea mga kababayan. Ito po yung dinidepensahan natin ngayon. West Philippine Sea na yan dahil meron po silang nadiskubre na malaking deposito ng langis dyan sa may West Philippine Sea. So kung pagsama-samahin natin yung mga bagay na yan mga kababayan, maaaring ito na po yung langis natin mga kapatid. Itong 50 billion cubic meters na to, ito na po talaga yung dinidrill ngayon ng bansang China. Ngamat hindi niya sigurado kung gaano kalapit o gaano kalayo sa atin yung lugar na yun. Sinasabi niya na sa atin yun. At bakit ko naman ito paulit-ulit di naman na pinaparinig sa inyo itong mga kanyang mga pagdidiin na ito. Kasi nga, katulad yung sabi ko, puno-puno siya parati ng malisyoso. Bukod sa binanatan pa niya si Duterte dun sa pamagat pa lang niya na
Sinasabi niyang gentleman agreement. Dito, may mga pambubuy na agad siya rito, agad na makikita mo. Yung kulay ng kanya mga pananalita. Biro mo sasabihin niya, 50 billion pa naman, na itong hinihigop na ito, o posibleng kinukuha na ng China sa panahon na ito, ilangis natin sa atin yun. Kung ikaw ba naman yung Pilipino, maririnig mo ito kung sino man yung official dyan. Aba talaga. Lalo kang mananapang lalo pat sa panahon na ito. Mainit ang tension dyan sa West Philippines. Parang yung kanya dito, isang uri ng pambubuyo na kumbaga kung gusto mo talagang manapang at lumaban, talagang ituloy mo na. Parang ganun siya dahil ganito kalaki, kalaking kayamanan ang talagang gustong nakawin sa atin ng China, samantalang sa atin yan. Itong nakikita natin dito, na pamamarang ginagawa na ito ng vlogger na ito. Kumbaga sinasabay niya sa init, sa halip na magpahupa siya ng damdamin o kalooban ng tao o ng mga opisyal man natin. Pro-China man yan o anti-China man yan. Hindi siya yung talagang, kumbaga grab opportunity yung kanyang ginagawa dito. Samantalang may ganong kainit na pangyayari dyan sa West Philippines Sea. Na kumbaga iba na nga ang utos ng ating Pangulo sa ating sandatahang lakas at sa ating defense official. Ganito ang kanyang idinagdag pa. Hindi ba parang nagtutulak ito? O nagsisindi lalo ng apoy na sana nga ipinapahupa natin kung meron man tayo magagawa kahit munting paraan man. Ay wala siyang balak na ganoon. Total, mainit na sitwasyon dyan, dagdagan ko pa ito. Ba't di natin masasabi na parang pandagdag lang ito? Hindi naman niya kumpirmado na ito nga sa atin. Sakop natin yung lugar na yun. Siya rin mismo nagsabi, kaya nga kainaman yung disclaimer niya kanina. O ano lang intention niya, samantalang hindi niya kumpirmado ito, pero pilit pa rin yung inilabas sa tao, sa kanyang mga viewers. Yun na nga. Gusto niya sirain dito ang Duterte dahil ito kagagawa na naman ni Duterte. At yun naman sinasabi kong ambisyoso. Gusto din niyang mangyari na yung buong West Philippines, pag tinag ng West Philippines, kahit lampas na ng 200 nautical miles ang layo mula sa ating pangpang, atin pa rin. Ganun kalabo ang sistema ng taong ito. Pero kung titingnan mo talaga very logical yung kanyang mga pamamaraan, yung may mapa pa siya pinakita. Pero pansinin mo kung talagang naintindihan mo yung mga sinasabi niya, yan layo naman ang kanyang minamapping. West Philippines Sea pa rin o South China Sea, pero sadyang malayo na. Yung tinatawag na Hainan province ng China. Sa bahagi ng South. Karagatan pa rin nga, nasasakop ng West Philippines Sea. Dahil malapad naman yan. Kaya dami nagkiklaim dyan ng mga bansa. Ang gustong mangyari ng taong ito, samantalang may ganyong kainit na usapin dyan, sa panahon ito na napipinto na talaga, sa tingin ko napipinto na talaga, lalo siyempre si Marcos hindi na rin siya pwedeng magbago ng isip, lalo kumbaga nakikita rin naman natin nga na talagang medyo argabyado yung mga Pilipino. Hindi natin tinututulan si Marcos dito, sinusuportahan nga natin siya dahil siya yung pangulo natin ngayon. Siya yung nasusunod ko ano yung pulisya niyang gustong ipatupad yan. Katulad din naman nung si Duterte ang Pangulo, sinusunod din natin yung pulisya niya na yung kanya diplomasya. Ito naman hindi diplomasya ang paraan ni Marcos. Suporta natin. Malay mo kung sa ganun nga magkakaigi, yung claim natin dyan. Pero ibig kong sabihin, samantalang lumuluba, umiinit, hindi dapat nagpapasok ng ganitong mga pananaw o kung kaya mga issue pa na magpapalala dyan sa West Philippines Sea. Ang ginagawa ng taong ito. Huwag na sana siyang dumagdag pa ng problema, ika nga. Nakikita natin dito yung panggagatong niya sa mga Pilipino, sa mga opisyal din. Pero mo nga naman na ating yun sa kanyang pagdidiin sa dakong huli. Talang tinitiyak na niya na ating yun langis na inihigop na yun ng China. Kung ikaw ba naman, manghihinayang ka na, mag-aapoy pa yung loob mo sa galit. Dahil ninanakaw ngayon ang kanyang
termino na ginagamit dito. Tayong masyadong magpapadala kung ano man yung mga bagay na napapanood natin sa mga panahon na ito at sa mga darating pa. Kasi nga may mga taong katulad nito na sa halip makatulong o magpahupa kung ano man yung merong mga dinadalang problema, ito, dagdagatong pa itong ginagawa niyang ito.